3, 2, 1, go. Yon, nandito na tayo ulit sa another episode ng Pongnography. Ngayon, ang guest natin is Brother Francis Sevilla and Brother Jose Arlego. Ang partner ko sa Razor's Edge and kaklase ko nung elementary kami. Sige. Para sa mga hindi nakikilala, introduce nyo muna yung mga sarili nyo. Brother Francis. Sige. So, Hyacinth Francis Sevilla. Tawag sa akin ni Pong dati Hyacinth. Ngayon Oo, Francis na. Hyacinth. Hindi ko makakalimutan yung... yun yung pangalan niya eh. Wow. Yung pangalan niya. Ano pang babae pangalan? Hindi, pero sabi nila Saint daw yun. Pero, ayun, sobrang addict mag-basketball. Father of 4. Married to 1. Ano ba? Taong simbahan ng bata. Taong club na ngayon. Hindi, joke lang. Ayun, yun lang. Super addict basketball and super supporter sa mga negosyo ni Brother Pong and the Brother Jose. Ba't mo pinalakpakan? Ikaw na. Ako si Jose Arlego. You can call me MJ. Mang Jose. Mang Jose. Loko to si Pong eh. Binansagan ako eh. Nickname ko Noy or Joey. Yan. Father of 2. At saka, syempre, lover boy. Lover boy to 1. Sige. Si Francis, alam ko saan nag-high school. Ina natin yung educational background. Para sa mga hindi nakakaalam, hindi nila pala alam. Ako alam ko. Saan ka nag-elementary, high school, college? Saan kayo nag... So, Tsaka course? Sige. So, nung elementary ako sa School of St. Anthony, kasama kami ni Pong. Tapos noon, pasok ko ng high school, sa Mater Carmelina, magkasama na kami ni Pong. Sinusundan eh. Puro cake out eh. Tapos doon nung college ako, nag-iba na ako ng landas. Nasa Ateneo de Manila Seminary na ako. So, Seminaryo ka pala? nag-seminarista ako. Seminarista yan. Hindi nyo alam yun, no? So, nag-seminarista ako. Tapos noon, hindi ko kinaya kasi katabi lang niya yung Miriam eh. So, nandun yung nagkaroon ako ng girlfriend doon ng matagal. Kaya, after some time, nilipat ako nung parents ko. Pero habang nandun ako sa seminary, kasi medyo hindi naman siya ganun kahirap, philosophy yung course ko doon. Naka-cross enroll ako sa APC, Asia Pacific College. So, kumuha ako ng System Software Engineering. And then, nung dumating yung time na second course na, nagkakapilitan, nursing. Ayun na nga. Napilit ng magulang. Di ba, pinag-usapan niyo sa unang... Actually, halos lahat ng mga guests natin dito, no? It's either computer course or nursing. Yun lang. Yung dalawa lang. Kaya, ayun. Kasi yun yung natin, yung panahon natin, gano'n eh. Nursing. Diba, biglang nursing. Kaya, hindi ko alam anong ginagawa ko doon. So, nung pagpasok ko doon, first Saan time ko nursing? nakakita sa Our Lady of Fatima. Oh. Nakakita ako ng fetus sa jar. Nanghina talaga ako. Nanghina talaga ako. Pero, ayun. Pero natapos ko naman siya. So, ayun. Yan ang pinagdaanan kong mga kurso at schools. Hindi man kasi nursing. Hindi man, kaya pero pinilit lang talaga ako. Oo nga. So, Ikaw, brother. Ako, nung elementary ako, sa gulod eh. Sabi yung gulod? Okay. Oo. Sa may, gulod, public school yun. Sa may, along Quirino Highway. Oo. Yun, matibay doon. Ayan, then, nung nag-high school ako, sa Novaliches pa rin, kaya batang bayan eh. Batang Novaliches ako. Santo Niño de Novaliches School. Oh, okay. Okay. Yun yung pinasok namin na alumni. 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 Then, nag-college ako, lumayo-layo ako.
So, ana ako doon sa malapit eh. So, nagmapua ako. Mapua Institute Technology, MIT. Then, ang course ko doon is Mechanical Engineering. Sino ba yung mechanical engine? Si JC. JC, di ba? Ikaw ang mechanical? Ay, electrical. Electrical. So, yun, Mechanical Engineering. So, halos puro mga boys kami doon talaga. Alam mo sa Mapua, puro boys na. Pero pag Mechanical Engineering ka pa, 1% lang ang babae doon. Kaya, puro makukulit kami. Okay. Hindi kami dinadaanan sa hall namin ng mga babae kasi alam nila puro lalaki nandun. Pag may dumaan na babae doon, papalakpakan namin. Okay. Ngayon, Wala eh, puro lalaki. antayin muna namin nasa gitna ng hall yung babae bago kami magpalakpakan sabay. So yung babae nga hindi alam kung ano gagawin. Kung babalik o ano. Ayun, so enjoy yung college namin. Then, yun, nag-ano din ako, computer programming habang nag-aaral sa college. Sinabay ko dun sa may recto. Paano yun? Habang nag-aaral ka rin Paglabas ulit? ko ng alas 6 ng gabi, diretso ako dun sa recto. Traffic dun, di ba? Oh. So ginagawa ko, nilalakad ko from Mapua to recto. Haba. So, Lakas talaga to. ang ano ko doon is 8 to 10 ng gabi. So, uwi ako. Siyempre, pauwi na lang dito. 3 hours ni. Oh. So, tutulog na lang ako noon. Tapos, alis uli ako alas 5. Ganun kahirap ang college. Student life, no? Mm. Oo. Nayawa ng Diyos. Nakagraduate naman parehas. Okay. Mm. Work history. Ikaw, brother, siyempre, yan, negosyante ka. Mm. Nakaranas ka ba ng maging employee? Regular employee sa isang kumpanya? O dumiretso ka na sa pagiging Ah, entrepreneur? yung pagka-graduate ko kasi, syempre lahat naman yan eh. Ganun lagi. Pagka-graduate mo, saan ka papasok? Ganyan, diba? So, nung time na yun, yung salary ng engineering, parang kala mo secretarial lang sweldo. Yun. Siyempre, di ba? Parang papasok ko pa ba kung gano'n. So, nag-isip ako ng sabi ko, although medyo business-minded ako, so gusto ko talaga magnegosyo din. Oo. So, kami ni Mrs. noon, hindi pa kami mag-asawa, girlfriend-boyfriend pa lang kami. Sabi ko, put up tayo ng printing press. So, although may idea na ako sa printing press dahil yung parents ko yung naging bread and butter nila nung So, yan, bumili kami ng machine, yung naipon namin na konti, pinabili namin ng machine, tapos hanggang sa kasi may background na ako, so sabi ko papagandahin ko to, papalaguin ko. So nung time na umu-okay na yung negosyo, naalala ko, sabi ni Mrs., pakasal na tayo. Baka daw ma-11 ko siya. Joke lang. So yan, nag-decide na kami magpakasal. Siguro mga 3 years na umukay yung negosyo. Ang hirap syempre talaga. Pag nag-put up ka ng negosyo naman talaga, hindi yan automatic boom eh. Yes. O gagapangin mo So, talaga. kung mag-put up ka ng 10 negosyo, baka isa lang dyan umukay eh. Correct. Diba? Oh, mas marami talaga yung mali. So, syempre, yun nga, mas marami yung failure talaga. Syempre, yan eh, umpisa yan eh. Hindi mo naman talaga totally, kung ayaw mo ng less mistakes or mag-franchise ka. Ganun ang yan. So, ngayon, yun nga, yung sa printing, nag-boom, may time, syempre, ang hirap dahil isa ka lang, tas may empleyado kang isa, ganyan. Tas ikaw lahat kikilos. So, pinag-aralan ko lahat yun kung paano tumakbo yung proseso. So, awa ng Diyos, naging maayos, naging stable ngayon. Then, sa ngayon, yung printing namin, nasa ilang years na ba?
2005 eh. 18. 18 years na. 18 years na. So Tagal. ngayon, hanggang ngayon tumatakbo pa yung Oo. printing. Actually, pinupuntahan ko na lang yung once a month, twice a month. So sabi nga nila, di ba, sa business kasi, hindi masasabing establish ka na kung ang business mo halos nakabantay ka 24 oras. Oo. Hindi yan stable. Ang stable niya, kung naiiwan mo na yung tao mo, di ba? Yes, tumatakbo na siya mag-isa. Oo. Pwede ka nang magpaisi-isi. Means stable na yung ano. Mm. Ayun, hanggang sa, tuloy ba? Oo. Hanggang sa, yun, syempre, parang nakakasawa na yun. Ganun lagi yung nakikita mo. So, sabi ko, bakit hindi ako mag-put up ng ibang business? Kasi may oras pa naman ako. Mm. So, yun, ano kami ng taxi. Pero yung taxi yun, talagang sinusumpa ako yun. Ayoko nung ganung negosyo talaga yung transpo. Talagang ang daming pakikisamahan dyan eh. Driver, LTFRB, sasakyan mo. So, sabi ko maaga ako dito, madededo. Kahit yung meron akong mga kaibigan na may taxi, nagkaroon ng taxi. Wala din eh. Kasi nakadepende yung buhay sa driver. Sa driver kasi yung driver, di naman lahat, pero most of the time walang pakialam. Walang pakialam, hindi nila, basta maka-boundary ganyan, okay na. Hindi nila alam yung maintenance. Ito yun. Hawak nila yung property mo eh. Yun na, Anytime yun na na. magloko sila, Oo. pwedeng Oo. Sa kanila yung mawala control. property mo eh. Yun na nga, yun na nga. May time nga, iiwan yung taxi mo eh. Hahanapin mo kung nasan eh. Ang hirap nun, di ba? Kaya, Then, yun. Then, next na business na ano ko is yung, yan nga, yung construction, packet developer. Yun, sa ngayon, nag-e-enjoy ako kasi challenging eh. Gusto ko kasi lagi may challenge yung yun talaga. yung ano eh. Dapat. Para Oo, nag-grow ka, dapat. di ba? Oo, dapat. Then, ito yung resort. Ito Oo. yung previous na ano. Parang So, yun. pupuntahan yung resort na yun. So, sa akin naman, kasi may negosyo yung parents ko. So, nung time na kailangan mag-work, doon ako sa kanila nag-work. Pero, naghanap ako ng sarili kong identity. Kasi nga, Pagka-graduate mo, ano nangyari? ayun, doon ako sa Anong negosyo business yan? ng mami ko. Ano siya eh, parang trading company siya. Trading So, company. Iba-ibang industry, iba-ibang tao, tsaka businesses, iba-ibang lahi yung mga kausap niya. So, parang regular employee lang ako doon. Pero syempre, trato sa'yo. Syempre, anak ka ng may-ari. So, naghanap ako ng sarili kong identity na ano. So, sabi ko, kailangan kong pumasok. So, nag-apply ako. Nung nag-apply ako, ang baba ng sweldo. Ang baba ng sweldo. So, sabi ko, hindi ganun. Pero, nung tumagal na hindi ako maka-accept, sabi ko, ba't hindi ako makahanap ng work? Ako ba yung problema? Or yung yung pala ako nga, kasi naghanap ako ng mataas, hindi ko ina-accept. So, may mga nakausap ako na sinabi that mag-start ka talaga from the bottom. So, Kailangan naghanap ako ng, mapatunayan ka nag-teacher pa ako. Oh. Sandali, parang sandali lang. Saan? Sa parang non-profit organization siya eh. Dito sa may nakausap ko lang, nakilala ko yung may-ari kasi dati rin atinista. Sabi niya, tulungan mo, may school ako, pasok ka doon. So parang parang donation yung salary ko. So bandang huli, napasok ko yung BPO industry. So which is ang tawag na sa atin call center industry. So doon na i-showcase yung communication skills mo and nakahalubilo ka ng iba-ibang tao. Tapos kahit na hindi siya ganun ka-okay, ang ganda kasi ng culture niya kasi hindi siya nang di-discriminate ng tao. So, lalaki, babae, bakla, tomboy, butiki, baboy, kung ano mang, lahat pwede, matanda, bata. So, as long as you can do the job, doesn't matter. Laking factor yung dumating yung BPO dito. Oo, ang dami niya natutulungan. natulungan. Ang dami niya natulungan kasi kahit yung mga hindi high school graduate, Kahit yung mga tambay, nagkaroon ng trabaho. nagkaroon ng work Oo, kasi di ba? kaya mo. Kasi hindi naman lahat nabigyan ng opportunity na makapagtapos eh. Kaya sabi ko, okay ito Pati yung mga 65 years old, nagulat ako may tao doon. Sabi ko, this is good until, alam mo yun, sabi ko, sige, sandali lang, antayin ko lang to hanggang magka-salary or hanggang magkaroon lang ako ng tinatawag nilang 13th month pay. Tapos alisan ko na. Tapos matagal na hindi na ako nagsistay doon.
So, ayun, hanggang sa naalis na industry, nakapasok na ako ng, ng in-house ng mga companies such as yung Oracle NetSuite, and then, ito currently, yung kung saan ako employed sa Zoom. So, ayun, okay siya. Natuwa lang kasi ako alam mo yun, hilig ko naman kasi tao. And then, mo tumataas. So, yun, yung salary is umokay na. Napasok ko kasi yung account management or yung sales, nagkaroon ng commission. So, doon ako I mean, for someone who's not in the business industry, just a regular employee, natikim mo ng milyon Talaga. in a month. Sabi ko, wow, totoo pala to. Nagtanong pa ako dun sa mga bosses, sabi ko, hindi ba scam tong ginagawa natin? Pero hindi, magpirma sila ng contracts and everything. So, ganun pala kalaki yung software. So, iba-iba pala siya. Sabi ko, okay. Sabi ko, hindi na ako mag-worry about anong pwede kong gawin in life. Kasi ginagawa ko yung passion ko, which is to work with other people. Kaya, yun yung background. Anong position mo sa Zoom? Sa Zoom. So, yun nga, anong current position mo sa Zoom? Account executive, account management. Okay. Ano yung mga, sorry, hindi ko alam yung mga, yung hierarchy niyan eh. Ano yung susunod? Susunod nun, regular manager, and then, segment leader. So, depende kasi siya eh. May mga department siya. So, may mga departments na under sa'yo, may mga departments na under ka, pero overall, yung sa ganito kalaking industry at saka ganitong klaseng department segment, it doesn't matter yung position mo. Kasi kuminsan, lalo na kapag money-driven ka or people-driven ka, pag people-driven ka, pasok ka ng management or coaching, pero kung just money-driven ka lang, doon ka lang sa less worries, pero higher salary or higher commission. Pero kanina off-cam, bago tayo nagsimula, nabanggit mo may recession. Oo. So, kasi kami, feeling ko as mga negosyante, hindi nararamdaman. yung mga ginagawa namin ngayon, hindi namin feel. nararamdaman yan eh. so Kaya nun, yung meron kaming barbershop, kahit mag-recession niya hahaba yung buhok niya. Hindi ako Hahaba yung Ayun nga pala, yung isa pa natin business, barbershop. Kaya mag-recession o hindi. wala. Kailangan magpag-recession. Hahaba yung buhok niyo eh. Pupunta pa rin kayo sa amin eh. Totoo. So, hindi namin ramdam. Hindi. Ano yung recession. Yun, yung kagaya Kaya niyan. nagulat tayo, no? Sa corporate world, ano yung ibig sabihin ng recession? So, ngayon medyo ang naapektuhan yung IT industry. Kasi, di ba, came from a pandemic, and then yung mga tao bumabalik sa workforce, tapos nagmahalan yung mga bilihin. May mga pag sa stocks nila, medyo bumababa, tumataas. Pero na-notice lang namin, biglang nagbagsakan yung sales ng everyone sa IT. Kasi pag sa IT industry, continuously, kung gusto mong ma-future-proof yung company mo, sabi nila, kailangan continuously updated kayo. So may mga tao kang binabayaran to invest into modernizing yung mga modern technology mo na. So lalo niyang pinapaganda para maka-cope up sa future na hinahanap ng tao. Parang before, regular Pero naapektuhan din pala niya ang IT industry. Kasi feeling ko kasi, kasi ngayon napaka-reliant natin sa mga technology. Na feeling ko hindi naapektuhan ng mga ganyan yung mga IT kasi pag IT sobrang in demand yung pala naapektuhan din Fast pace ng IT. Talagang Oo. kasi malalaos lahat ay ang technology hindi Totoo. Kaya nagulat din ako. Kami nga parang 15% lang eh. Well, nasa news naman, pero 15% yung... Pero malaki pa rin yun. Malaki bro, pero yung Google mas matindi. So, yung Microsoft din. So, ang dami. Parang nahuli lang yung Zoom. Nangyari na siya. So, ako nga, hindi ako masyado nagbasa. Nagulat ako, huli na pala kami. So, ganun. Yung iba nag-increase ng prices, yung iba. Tapos nun, kami naman, hindi kami nag-increase ng pricing, pero
yung discounts na binibigay namin, galante kasi si Zoom magbigay ng discount sa customer, pinapalitan nila, tinatanggal yung ibang discounting. So ganun yung nangyari. Kaya hindi mo talagang unpredictable yung mangyayari. Parang yung pandemic bigla lang, who would know na nakamask na yun, di ba, lalabas. Dati, pati street foods, pinapatulang ko kahit na sumasakit yung tiyan ko. Gusto ko pero biglang isang araw, naging allergic ka na sa lahat na parang, uy, painom, hindi na pwede ngayon. Kahit yung hawak ng kamay, seconds ka, alcohol ka agad pagkatapos. So, ganun din siya kabilis. Kaya sabi ko, napaka-unpredictable talaga. So, wala talagang certain sa mundo. Oo. Ito yan. Okay. Na ano mo nung pandemic? Ano yung nabanggit mo yung pandemic? Wala to sa questionnaire ko Pero since nabanggit mo yung pandemic, kasi alam ko may experience kayo sa pandemic ano ba yung na dapat nilang marinig pala na yung kwento nyo na kasi alam ko si wife mo panic attacks. Nagkakaroon siya ng anxiety and panic attacks. Kasi I'm not sure kung yung setup ba namin or marami daw kasi nagkaganon So, yung setup kasi namin, yung time, yung mami ko, gusto niya, magsama-sama kami lahat sa bahay niya. Lahat ng kapatid ko. Lahat kami nandito sa Pilipinas except yung isa lang, nasa Canada. So, pumunta kami sa bahay niya. So, ako, yung mga anak ko, yung Saan brother to? ko, anak niya. Dito lang sa may Fairview din. Buti kasya kayong lahat. Kasi malaki naman yung bahay ni mama. So, kasi doon kami nakatira dati. Okay. So, may mga kwarto sa nandun. So, parang happy-happy kami. Ang problema, si mama ko kasi, may autoimmune disorder siya. So, mabilis siyang mahawa ng sakit. So, alam mo naman pag senior, hindi pa mahawa ng COVID. Hindi. Kaya nga. Go ka. So, lahat ng delivery namin, lahat ng grocery, delivered lahat. Hindi kami lumalabas ng bahay, nandun lang kami. So, kaya nagtabaan din kami. Pero, outgoing kasi kami ng wife ko. So, Nanibago siya. siguro nanibago siya. Nasanay na nandun. Nung trinay namin nung medyo okay na, pwede nang lumabas. Trinay namin mag-walking, mag-jogging. Palayo kami ng palayo sa bahay. Para siya namumutla. Tapos parang yung breathing niya iba. Sabi ko, what's wrong? Sabi niya, I don't know. Sabi niya parang may certain urge na parang hindi ko maintindihan. Para ako matutumba. Bigla na lang, no? Bigla lang. So, nung lumapit kami sa bahay, okay na siya ulit. So, parang napansin ko. And then, pinag-aralan ko, ano ba to? Nagbasa ako, nakinig ako ng mga ibang, nagtanong ako sa mga doctor, psychiatrist. Sabi nila, typical panic attack. Sabi nila, baka may anxiety siya. Mostly scared of yung maraming masyadong tao. And, alam mo yun, masyadong malayo ka sa comfort zone mo, sa bahay mo. Kaya hirap kami mag-out of the... Hindi kami makapag-beach, hindi kami... Gusto namin, pero pagdating na doon, nasa sasakyan pa lang Pero kami. hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon? Okay na siya. Thanks to yung liga natin ng QCBL, di ba sinasama ko sila lagi? Yun, ang daming tao lagi. Kaya Tsaka puro pawis-pawis pa yung mga Hindi alam nung iba nung opening natin, umuwi ako, tapos bumalik ako, hindi ko na sila kasama. Kasi nag-panic attack siya doon. So inuwi ko muna siya. Pero nung mga susunod na, nakastay na siya. So dahan-dahan, So ganun lang, yung pala yung lesson about, kasi kagabi galing din ako galing din ako sa isang parang podcast na ganun, we talked about mental health. Especially dun sa mga tao na hindi rin alam, hindi rin maintindihan. Hindi siya something na you would say na, arte naman ito. Or ano, hindi siya ganun. There's something going on sa kanila na wala tayong ibang pwedeng gawin kundi to listen and to understand them. Kasi baka pag tayo na doon sa situation na yun, alam gagawin. Hindi mo rin alam kung ano. Kaya sabi ko rin parang, ako pa naman, I grew up sa dad ko na parang, Diyan, come on, stand up, man up, pag nadapa ka, wala yan. Ganun Ganun yung generation talaga natin. Ganun talaga yung generation. Ang malayo sa bituka yan, puta, wak-wak na yung balat mo sa akin. Diba? Doon nauso yun malayo sa bituka yan. Hindi, malayo sa bituka yan. Tangina yung tumakbo ka ulit. Diba? Ganun yun Ngayon, biglang ibang ngayon, parang bangga lang. Diba? Tangina. Ganun na Kaya, so yun lang. We have to just understand yung mga tao na struggling sa mental health and then
sabi nga ng parish priest na kaibigan namin ni Jose, si Father, Nonet. shout out kay Father Father Nonet Brosh. Legaspi, Bros Hi, Legaspi. Father Brosh. Sabi nga niya, Father, manood ka ng pornography. sometimes Tatad ka namin, it's better Father. to be nice than to be right. Diba? So, pagpakinggan na lang natin. Kasi doon naman tayo, I mean, Yes. yun ang point na pagiging humans eh. Ikaw dito. Ako, nung pandemic, ang problem ko talaga nun yung mga tao eh. Okay. Siyempre, alam mo yan, hindi naman lahat ng yung workers natin well off, di ba? So, kahit isang tuka. Oh. So, nung time na pandemic, siyempre, hindi pwedeng gumawa, di ba? Sa bahay lang lahat. So, ang ginawa namin nun, yung may isa ko, yung foreman ko, hinahatidan niya bawat isa, Palawan, pinapadala niya ng pera lahat yung mga sa pang-araw-araw. So yun. So luckily naman yung after nung mga 3 months lang naman yun, di ba? Tumagal. After nun, nakabalik na. Yun lang yung worry ko nun. Kasi kami naman, family, 4 lang naman kami sa bahay. So halos ako lang din talaga lumalabas nung time na yun. So, paglabas, ligo, ganyan. So, alam ko na secure yung mga family ko. Ang hirap dun eh. No? Ang hirap, tsaka ang weirdo, tangina. Oo. Pero mo paglabas mo, puta pagpasok mo, halos maligo ka lang sa garahe, tangina dyan ka lang, ligo ka. Bawal pumasok eh. Ako ginagawa ko, bro. Tatalon ako sa pool. Kasi chlorine yun eh. May chlorine. Di ano na ako. Diba? Kada labas mo, tangina kakalabas ko lang, tangina talon ako sa pool, ligo ka lang, ligo Tapos eh. yung buhok ko pare, tigas na eh. Kakababad sa chlorine, araw-araw eh. Ayan, successful naman yung yung naging ayos naman yung mga tao after nun. Yun lang, kagandaan. Siyempre, pag gumawa ka ng mabuti sa mga Yun workers nga. mo, yung loyalty nila, Oh. andun eh. Kumbaga nakita nila, hindi mo sila pinabayaan. Oh. So, in return, ganun din yung susukli sa inyo. Ganun lang. Pero kayo, yung sa suporta ng kumpanya nyo, meron ba? Ano ba naging suporta ng corporate world sa mga nila? Wala eh. Wala ba? Hindi, meron naman, pero it's Kumita mostly, ka daw ng milyon eh. Hindi, it's mostly lang. Hindi, ang mahirap kasi nun, talagang naging, kasi alam mo naman, pag nasa sales industry ka, kailangan maging cold-blooded killer ka sa sales. Talagang, balatan. Nung time na yun, medyo napafocus ako ng todo. Kasi, may kapatid ako, manager siya, tsaka yung asawa niya. So, palipat sila ng work dapat ng pandemic. Ano nangyari, paglipat nila, biglang nag-freeze hiring yung company. Nag-resign na sila. And my brother has 8 kids. Doon sa Konti lang, sa bahay. Kulang pa. Bro, kinargo ko lahat yun. Alam mo yun, salamat sa Diyos na binigyan niya ako ng ability na kumita ng pera during pandemic. Kinargo ko lahat yun. Kaya, yung binibigay ng government na Ayuda. ayuda, alam mo yun, normally, bibigay mo sa iba. Iniwan ko sa bahay kasi sabi ko, shit, baka mamaya biglang, alam mo yun, mangyari. Ang dami, bro. Maliliit yung mga bata eh. Diapers. Kaya, ang maganda doon is after nung pandemic, nung okay na, nakabalik na siya sa job, na sila ulit, yung mga maliliit na bata, yung mga walang kamuwang-muwang bata, pag nakikita ka, kasi, di ba, Hyacinth ka, Sint yung nickname. Thank you, Uncle Sint. Nagdi-thank you sila, parang, shit, nabuhay sila. Dahil sa akin, salamat, Lord. Tapos yung pati yung relatives ko na nawalan ng natuwa ako, meron akong ability, unlike before nung medyo bata-bata ako, may ability ako to help. Hindi yung help lang to, like financial help. So, hindi ako nakabili ng mga garbong stuff nung pandemic, pero nakatulong ako sa tao. And I Mas think, importante yun. I think yun yung pinaka-main Tsaka ano ba naman yung mga bagarbong... Dapat pala, message ko to nung time na yun. Kaya nga eh, yung mga barbero namin, nangangailangan nun eh. Oo. Diba? Ay, no. Okay. Sa mga businesses, talaga maraming challenges eh. Pengi ako ng 3 challenges. Tapos, kung paano nyo sila sinolve. 3 pinakamahihirap. 3 pinakamahihirap. Ikaw muna, brother. Okay. Sa akin,
Hindi lang ata, ang dami kong O, hindi, challenges sa buhay. Tatlong pinakamahirap. Kaya nga sabi ko, tatlong pinakamahirap lang. Unang-una yung, syempre, pag-put up ng business, di ba? Yung time na nag-put up kami ng business sa printing, before kasi, nung bata ako, yun nga, di ba, may printing na yung parents ko. High school ako, natatandaan ko, going high school, nag-ooperate na ako ng makina, bro, eh. Okay. Talagang tumutulong ako sa, sa parents ko. Dahil, syempre, hindi naman kami well off, eh. Nakarent nga lang kami. Alam nyo, ito ano ko na din nung yung bata ako, talagang, kwento ko muna yung bata ako. Oo, sige. Okay na. Yung bata ako, talagang ako runner ng airmats ko eh. Mother ko. Alam mo, pupunta ako sa tindahan, sabihin sa akin, Noy tawag sa akin eh, wala tayong ulam. Manghiram ka ng yun, pagkain nga, munggo, ganyan. Imagine mo, munggo, talagang, tawag doon, uutangin pa namin. Pupunta ako sa tindahan, uutangin namin uutang ako ng munggo. Ako kasi ako bata eh, kaya pagbibigyan ako pag ako umutang eh. So, yan, tatimingan ko yan. Kay Lola Mami, utang ako munggo. Ayan, para may pagkain lang kami. Kasi dinanas din namin yung kanin, ang ulam mo, gatas, or toyo, or mantika, yung gano'n. Pero dinanas namin yun. Sasabi ko sa sarili ko nung elementary ata ako. Kasi sawa na ako sa munggo eh. Puro munggo ulam namin. Sabi ko, siguro pagkatanda ko, hindi na ako kakain ng munggo. Kaya ngayon, pag binigyan nyo ako ng munggo, pasensya na. Pass muna ako. Munggo pa naman kakainin natin. So yun. So inano ko lang, kaya itong yung nagnegosyo kami, sabi ko dapat hindi ako hindi ako magkamali. Kasi unang-una na may experience na ako. So siguro dapat less mistakes na dahil experience na. So yung bumili kami ng sariling machine nung ni Irene, ng wife ko ngayon. Ako nag-ooperate. Siyempre, nag-ooperate. Ako nag-ooperate. Tapos pinag-aaralan ko. Although kasi mechanical engineer naman ako, mas madali ko nakukuha. Oo nga. Kasi sa printing kasi, kahit kanino mo tanungin na printing or printing press, no room for mistakes dyan eh. Pag nagkamali ka dyan, reject ang trabaho mo. Kaya nga, abunado ka. Konting mali ng kulay, hindi pumantay ang kulay, reject yan. So, ang laki na mawawala sa'yo. So yun, yung challenges na sa akin, yung mga deadline, bro. May time, dadahilan ko, syempre, yung delivery, ganyan. Sasabihin mo, on the way na, pero tinatakbo pa. Ginagawa, tinatakbo pa namin. Kumbaga, wala kang tulog nun, bro. Talagang 24/7, naranasan ko. Talagang deadline. 2 days wala akong tulog para lang matapos namin yung deadline. So, yun yung naging talaga memorable sa akin na hanggang ngayon, pagka naalala ko, nakukwento kay Mrs. Matatawa ka na lang din talaga eh. Talagang sabi ko, God is good talaga dahil imaginein mo, hindi lang tayo nagstay ng ganun, medyo nag-improve naman. Tapos, yun, marami kong sa printing eh. Kasi ang printing bro, alam ko may ka dati, parang stress na trabaho yan eh. Stress na, yan eh. Kaya binitaw yan eh. Stress yan, sa quality, may time. Ito pa, yung memorable ko din na, second memorable ko, pumunta akong China. Sabi ko, para medyo improving na yung business ko nun eh. Para ma-meet ko yung quality, kailangan ko ng tachometer. Uso pa yung tachometer nun eh. Parang, iaano mo yan, tapos pag ginano mo, makikita mo kung tama yung bigay ng shade ng ganyan. Punta akong China. Mag-isa lang ako. So, punta ko dun. Siyempre, hindi pa uso yung mga nun eh, mga Facebook o Oo. Friendster pa lang ata.
Wala pang message. Kausap mo lang, Jimmy. MySpace. MySpace, Ano yun po? Ano yun? Punta akong China. So, hindi ko kilala yung kamit mo eh. Di ba? Ngayon, alam mo na kung sino yung mga kamit mo eh. Ngayon, hindi ko kilala. Sa Gmail lang kami nag-uusap eh. Basta doon daw sa train station. Ganun. May lumapit na sa akin. So, sige, na-meet ko na, ganyan. Sabi ko, siyempre may dala akong pera. Sabi ko, saan ba natin kukuhain yan? Yung tachometer na yun. Sinakay ako sa sakyan. So, walang kalam-alam yung misis ko kung nasan na ako. Tapos, nung nasakyan na kami, sabi ko, parang parang binondo yung dinadaan na sa akin. Sabi ko, no, walang wifi, walang source of any communication. Hindi mo masasabi kung nasan ka na. Tapos, huli kong sabi sa wife ko, nasa train station ako, ganitong train station. So, wala na after nun. Tapos, pumunta kami, parang tando na puro parang hindi ko na alam kung makakabalik ako nito. Parang sinakay sa sasakyan ng wala kang alam. Tapos, umakyat kami sa apartment na talagang parang abandon na apartment na parang sabi ko, mukhang katapos ako. May dala ka pang pera di ba? Dalawa ako. Tsaka tangina, mag-isa ka lang sa'yo. Nasa ibang bansa ka mag-isa. Lakasan loob parang ganun Tapos, pag-akyat doon, puro mga Chinese. Akala ko, bro, malaking kumpanya. Kasi ang ganda ng presentation Akala ko malaking kumpanya. Yung parang sila lang mga nag-repair nung tapos ibebenta sa'yo. Parang yung sa cellphone, yung mga gano'n. Recondition. Parang gano'n. So pagpunta ko doon, syempre gusto ko na umuwi kaagad. Hinahanap ko na kaagad, nasan na. Tapos labas akong pera. Paglabas kong pera, biglang nagbulungan. Mga Chinese Hindi mo alam Tapos sabi, yung isa lang nakakaintindi. Tapos tinanong ko, sabing gano'n, parang paano daw ako nakakuha ng ganung kalaking pera? Paano ko daw naipuslit sa sa airport. sa airport. Tapos sabi ko kasi yun yung cash So yun, nung makatuwid, hindi pala sila pwedeng kumuha ng pera na sila yung magde-deposit. Bawal sa kanila yun. Lalo na depende sa status mo sa buhay. So hindi pwedeng ganun. So nangyari, kailangan pumunta pa ako ng bangko. Para ako mag-deposit. Okay. Pagdating sa bangko, bulungan na naman yung mga Chinese. Ayaw ko pa-depositin dahil nga malaki daw, ganyan. So sabi ko, paano ngayon yan? Sabi ko, alam nga namang iuwi ko yan. So, maya-maya, kinausap mo lang yung manager, pumayag na i-deposit na lang. So safe na ako, sabi ko. Dala-dala ko na yung sa tachometer. After nun, bumalik na ako ng hotel. Tapos, umuwi na ako. Tapos, 3 ba? Tatlo. Pangatlo naman, dyan sa packet developer, sa construction. Ako kasi, pagka nasa construction, pumunta ako doon, naka-chinelas lang, naka-t-shirt lang, ganyan. Tapos, naman ko din parang hindi ikaw yung may-ari. Parang ka din parang labor din, parang gano'n. So ngayon, yung doon sa may Teresa, may ginagawa kami doon nun Teresa Heights. So punta ako sa tindahan, merienda ako. Tapos nagtanong ako doon sa matanda. Sabi ko, Nay, may binibenta ba kayong lupa dito? Ganun tanong lang. Tapos sabi ko lagi, sama ng tingin sa akin. Sabi, paano mo nalaman na may binibenta kami? Parang lahat ng kinuwento mo, puro may mga dark Sabi ko, di po, natanong ko lang naman Sabi ko, baka sa kakali po meron. May tinawag. Mas matanda sa kanya, lalaki. Tapos, sabing ganun. Yun nga, yung asawa niya pala. Paano, sama ng tingin sa akin, paano mo naman binibenta ko? Siguro may nag-answer, nga ganda ako. Ay, hindi po. Tinatanong ko lang baka meron. Meron doon sa likod. Para mga monster rin natin. Okay po, sabi ko ganun. Magkano ba? Sabi ko ganun. Sabay yung sama ng tingin sa akin. Sino ba bibili? Sabi ko, ako po sana Sabi ko ganun. Ikaw? Sabi ko, may sasakyan nga ba?
Meron naman po, ayun no, tinuro ko. Sinignan ganun. Baka niloloko mo lang kami. Shoutout mo, baka nanonood sila. Si tatay, kaso patay na ngayon eh. Sumalangit na wang yung kaluluwa. Huwag mo na i-shoutout. Tapos yun. So, sa mga katuwid, napakita niya yung property, nagustuhan ko. Yung ano yung problema yung papel. Sa kanila pala may problema. Kaya pala medyo parang... Sketchy. ano sila, may problema pala. So, yun, binala kong tulungan na ayusin. Kaso, hindi na umabot si tatay eh. Yun lang. Natatawa lang ako pagka yung ginagano. Maladyanovic yung story mo eh. Sige, ikaw, brother. Sa akin naman bro, ang business ko naman kasi maliliit lang eh. Hindi, okay Mostly lang. hobbies Hindi. and everything. Ano pa rin yan eh. Merong, hindi kahit business or work. Oo. Ano yung tatlong pinaka-memorable challenges mo dyan? Tapos paano mo siya na-solve? Number one yung siguro sa pareho. Number one yung makikipag-deal mo sa iba-ibang klaseng tao. Kasi may iba sobrang paranoid. Na parang kala mo kukunin mo agad yung pera. Hindi naman. May iba naman sobrang tiwala sa'yo na parang too good to be true. Diba? Oo. So, ayun, number one yung sa tao. Kung paano ka makikipaghalubilo sa kanila. Alam mo yun, hindi Kasi lang, ano yan eh, di ba? Hindi lang Pinoy ang... Oo, iba-ibang lahi. Iba-ibang lahi. Yeah. So, in work, kahit yung sa hobbies, yung sa mga... Ano ba action pinakamahirap ispelingin ng ugali? Baka sabihin tayo racist. Ay, wag. Oo nga. Mamaya na lang. Mamaya, kwento ko na lang sa'yo. Pero basta, gets nyo na yung pinag-uusapan namin ni Jose kanina. Basta yun. Pero yun lang talaga. Kailangan mo maintindihan talaga yung pag-deal kasi sa mga to. Kailangan mo maintindihan yung culture nila. Kasi, halimbawa, mga Americans, direct speakers sila. May iba naman, talagang masyadong laid back. May iba katulad ng Pinoy, parang ang sagot lang hindi. Pero parang, titingnan ko muna kasi baka So, hindi mo talaga masyadong naka-sugarcoat. So, depende rin sa culture. So, pagdating sa ganon, yung tao, yung pakikipagdili sa tao, iba-ibang tao, kailangan, iba-iba ka rin ng mask na pinapakita sa kanila. Oo. Ang hirap kaya no? Oo, kasi... Mahirap yun. Ako hindi ko kaya yun. Kaya nga ayaw natin. Oo, tangina, hindi ko kaya yun. Isa lang. Si Pongpo. Isa lang ang approach. Si Pongpo, pag Kaya biglang nga pumitik yun. negosyo na lang kami. Oo, yun lang. Hindi. Pag biglang pumitik, sabi nga sa akin ng iba, sabi niya, pre, paano mo natatagalan si Pong? Sabi ko, sanay na ako dyan eh. Sabi ko, wala lang sa kanya yun. Pag biglang pumitik yan, wala lang yun. Basta wag ka lang oops. Wag ka lang oops. So, ayun, tao, makikipag-deal sa tao. Tapos pangalawa, how you approach yung given situation. Yung situation mo, whether it's business or work, paano mo siya, halimbawa, nagkabusitan, na ganito, hindi pwedeng agad mainit ulo mo eh. O hindi pwedeng agad, hindi, okay lang, happy tayo. Kasi hindi mo in-address yung situation. So, pakikipag-deal lang. And then, lastly, yung control mo over your money. Kasi madaling mag-invest eh. Pero after nun, saan napunta in-invest mo? And maintindihan mo rin na yung risk mo is there. Pero kailangan 100% ka na pag binigay mo yung decision mo sa gano'n, mawala yan or lumaki yan, happy ka. Ownership mo sa ganung bagay. So yun lang yung three sa akin, whether business or work. Kasi hindi lang naman investment mo ng money, pati oras mo. Oo. Sayang oras eh. Sayang effort. Oo. Diba? Kahit alam mo, may meet ka somewhere, tapos hindi pumunta or sayang oras ko, parang kang nawalan ng pera din eh. Ganun din. So yun lang yung sa akin. Balik sa 3. Okay. Pengi ako ng 3 traits na kailangan ng isang businessman tsaka ng kailangan ng isang regular employee na kailangan magkaroon ang isang tao para maging successful. Traits? Traits, sa negosyo, kailangan talaga, unang-una, kailangan malakas loob mo eh.
Yun talaga. Yan ang nasobrahan ako. Grabe to eh. Kahit ano eh. Hindi pwedeng mahina ang loob mo. Kaya, Kasi kung mahina ang loob mo nga, yun, mag-empleyado ka na lang. Kasi, kasi yun safe eh. safe Talagang yun. Oo. magtrabaho ko hindi, o kumita yung kumpanya o hindi, yung Oo. sweldo mo, yun pa rin Same. yun. Imaginein mo, pagka hindi nag-click tong ano mo at may mga anak ka na, paano yun? Oh, putang yun Diba? talaga. Kailangan malakas ang loob mo, pero hindi lang puro lakas ang loob. Oo. Diba? Yun Yun yung pangalawa naman. Yan talaga Dapat, fear ng ating mga airpods eh, no? dapat Fear ng mga AirPods. Kasi tayo, di ba, di tayo maggutom eh. Di ba? Mm. Sanay tayo Kaya, noon. oo. Sanay tayo talaga eh. Mm. Pero yung ang hindi ko kaya, yung mga ginto. Oo, yung, bili mo. yun nga lang, hindi ko mabigay yung gusto eh. Kuwari, may Iba na eh. hilingin. Ah. Di pwede. Iba yung Nag-iisip ka na ng kung ano-ano eh. Ba't di ko mabigay yun? Oo. Anyway, yun. At malakas ang loob mo. Kahit saan negosyo, dapat malakas ang loob mo. Oo. Tapos, pangatlo, talagang dapat matyaga ka. Yung pangalawa pa lang. Ay, pangalawa, sorry. Dapat matyaga ka. Oo, matyaga. Diba? Yun talaga. Hindi pwedeng puro lakasan ng loob, tapos wala kang tiyaga, tapos di ka madiskarte. So, dapat may diskarte din. Diba? Kasi, yun yung mga kailangan mo para magtagumpay yung negosyo mo. Diba? Kasi, iba-iba yung mga kasalamuha mong customer. Iba-iba din magiging problema mo. Hindi yan yung typical na ito lang lagi nagiging problema. Oo, hindi. Diba? Oo. So, yun, madiskarte ka. Pangatlo, dapat madasalin ka. Yun Totoo. talaga. Madasalin ka. Ayun, gabi-gabi. Ako, pag yung yan, pag yung negosyo talaga, o kahit anong lahat na talaga ng santo. Lahat ng santo, kahit hindi mo kakilala. Dadasalam mo. Dadasalan mo. Totoo yun. Alam mo bakit, bro? Kami ni Mrs. nun, yung time na yung printing press namin, nagdedelikado. 2005 kami, di ba? Tapos 2009, nawala yung ibang mga nagpapaprint sa amin. As in, syempre may binabayad na kang sasakyan. Oh. May binabayad na kang bahay. So, punta kami sa simbahan. Talagang umiyak doon, bro. Talagang pinag-pray namin na sana makakuha kami ng customer na So, bro, after wala pang 1 week, minakuha ko talagang big na project. Yun, dun nagkaroon na naman ako ng drive. Tapos hanggang sa sabi ko, dun din nag-start na nag-isip ako na hindi pwedeng isa lang ang negosyo mo. Pag negosyante ka, hindi pwedeng isa lang. Kasi once na nag-dive yan, wala kang ibang wala kang ibang outlet. Fallback. Yari ka. So, yun. Kaya doon ako nag-isip na pwede din pala kami maganto sa Diversified. sa ibang oras na bakante ko. Mm. So hanggang sa at awa ng Diyos, naging maayos naman sa ngayon. Tsaka yun nga, yun yung laging hindi pwedeng isa lang negosyo mo. Okay yan, isa negosyo mo. Naka-focus ka doon. Focus ka doon. Oo. Pero, May once on the side. na magkaroon ka ng sideline. Oh. Yeah, para kung sakaling Kasi hindi mo masabi, hindi mo rin masasabi talaga eh. Hindi mo masasabi. Sa ngayon, okay. Oh. Tulad ng mga, di ba, mga uso ngayon, mga milk tea, ganyan, di ba? Pero soon, kaya sasawa tao dyan eh. Kaya dapat meron. tsaka yun nga, yung pandemic. Tangina yan. Sino makapag-predict nun? Tangina yan. Diba? Di ba, sobrang lakas yung barbershop natin, sobrang lakas eh. Sobrang lakas. Puta, nag-pandemic. Isa sa mga isa sa mga talagang naapektuhan yung barbershop. talagang, kasi talaga yun, direct contact talaga yun. Tsaka bro, alam mo ba, never ako naging long hair buong buhay ko nung pandemic yan. Nung pandemic, lagi ako maiksi yung buhok. Pandemic lang, hindi ko hindi ko makalamot eh. Diba? Talaga, grabe yun. Grabe yun. So okay, first, lakas ng loob. Pangalawa Diskarte. is diskarte. Pangatlo, Dasaling ka dapat. yun. Okay. Siyempre, pagka naging maganda yung project mo, huwag mo kakalimutan pa rin si Lord. Siyempre, di ba? Correct. Thank you ka. Maganda o mahirap. Kasama talaga yun eh. Yung paghihirap, hindi naman
hindi naman ibig sabihin na pag nahihirapan ka sa negosyo, failure ka na. Hindi ganoon yun eh. Totoo. Kasama talaga yung paghihirap eh. Kasama yun. Kasama sa success. Oo. Sa Tama. part of success. Yun yung magpapatibay sa'yo eh. Yes. Yung ano na yun. Oo nga, oo. Struggle na yun. Sa akin, yun. Simulat para hindi ko makalimutan. Yung madasalin, yan. Yun nga. Since bata naman ako kasi talagang madasalin na yung pamilya ko. Pero coming from a seminarian background, talagang si Lord talaga eh. Yan si Lord talaga. Kung iba na iya sabihin, si God talaga. Sabi nga niya yan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Then all these things will come unto you. Diba? So yun talaga. Lahat, umpisa pa lang ng araw ko, kasi yung pagkagising ko lang, thank you na agad ako na ginising mo ako. Sa lahat ng bagay. And in-offer ko sa'yo lahat to. Hindi ko na bahala sa pamilya ko. So, surrender ko sa'yo. So, yan, yun yung number one, kay Lord. Tapos, pangalawa, is yung sarili mo. How you view yourself. Yung, ano ba tawag nila doon? Para mong, sa Pinoy, mina-mindset mo daw yung sarili mo para maging successful. Diba? Parang, Manifest. pinamanifest mo na magiging okay ka. Parang, positive lagi yung vibes mo and positive everything. vibes. Hindi naman yung may sinasabi kasi yung toxic positivity. Wag naman yung, pwede ka naman Sobrang negative. positive. Sobrang positive. Sobrang positive. Sa COVID. Negative na talaga dating. Diba? So, Negative na sa iba eh. No? sobrang mong Pero yun nga, kailangan yung sarili mo i-view mo as someone positive, someone successful, someone na okay. Para kapag nakahalubilo mo yung mga tao, parang Ganun yung magnet. mararamdaman. Parang magnet. Ba't kaya itong tao to, mas gusto siya. Kahit sa, hindi lang sa negosyo, pati sa mga customers na, isip mo, normally, pagka empleyado ka, transactional lang. Doon ka naiisip yun, sabi ko, transactional lang to. Parang, what's your order? Hindi pala. They buy from the people they want. Or they love. Yes, correct. Oo, sabi ko, ganun pala yun. Tataka ka, bakit dahil mo bibiling bully kay Bong? Gusto siya ng tao. O gusto siya, ba't sa akin, wala akong bumibili? Gusto siya ng tao. Yung pala yun. Okay. Oh, okay. So, hindi lang siya mostly pakitaan ng mo. Okay, kasi ganito ako, ganito. Hindi. Kasi gusto ka nila. So, and then, yung huli, yung strength mo always, yung pinaghuhugutan mo ng lahat ng to, yung those people you love, yung people Family. around you, yung family mo. Yun yung, kumbaga ba sa takbo natin sa basketball, or gym, whatever, or sa UFC, sa mga, yung core mo yung importante. Yun yung core mo, yung family mo. Sila yung una sa lahat. Sila yung uunahin mo. So, kasi yun yung magbibigay sa peace of mind eh. Pag may peace of mind ka nito, sa family mo na okay yung physical ko, spiritual ko okay, papasok ngayon yung sarili mo doon, buo ka, full ka. So, yung triad na yun yung pinaka masishare ko na Dapat meron. nagbibigay sa'yo ng success. Kasi, sabi nga nila, ang motto sa Zoom, delivering happiness. Tapos pinauso ko dun yung protect your peace so you can always deliver happiness. So, ayan, yan ang key for me. Okay. Sa mga ginagawa nyo ngayon, pares kayong busy, paano nyo nasisingat ang basketball? Gaano siya ka-importante sa, kasi kailangan nyo maintindihan yung side ng. Kailangan nyo maintindihan. Ball is life. Kahit hindi kami pinalad na magkaroon ng professional career o ano man sa basketball, importante pa rin na nagagawa namin yun. Kayo, gaano ka-importante ang basketball? Yan, lalo na sa, hindi nila kailangan nyo maintindihan na nakakatulong yan sa mental health. Talaga, sa totoo lang. Hindi lang sa physical dahil nakakapaglaro, yung mental health. Totoo yun. Totoo. Yung tanong mo yan, parang pinatanong ba ng misis ko yan? Parang tinext ata si Jess sabay forward sa'yo eh. Bakit basketball ng basketball? Paano ko daw nasisingit yung basketball eh? Hindi. Totoo, kailangan. Sa akin kailangan eh. Importante siya. Talaga mababad trip ako pag na-skip ko yung basketball eh. Outlet kasi siya eh. Sa akin, paano ko nasisingit? Talagang yan nga yung
kinakaabangan ko every week. Reward mo yun Nga, eh. Diba, yan, ang dami oh. mong ang dami mong iniisip, ang daming Hindi, kasi stress reliever yan sa ating mga boys, di ba? Kumbaga, syempre, after ng stressful work, di ba? So, yung maiba naman yung thinking mo, Oh. di ba? Na katuwaan kayo, lalo na pagka magdadrive ako, sabay sisigawan mo. Chase down, mga ganyan. Di ba? Ganyan, so, Minsan naniniwala kayo na yung chase down ko. chase down pa eh. Chase down! Tapos sasabihan ka ng mga trash talk na matanda na yan. Mga ganyan, di ba? Sino nagsasabi sa inyo? Ano may pali-up ka maganda na? Flagrant foul! Uy! Ganun Siyempre, nawawala yung mo, di ba? Yung stress mo sa buhay. O kasi pag nasa court ka, ano lang talaga eh. Talagang mawawala talaga eh. Mawawala talaga, di ba? Bigla ito. naman magic eh. Kumari, sobrang problemado po ngayon. Pagdating mo sa court, uy, tangina. Diba? At saka bro, alam mo, parang nawala yung normally pag tara inom tayo. Wala nang alcohol eh. Nawala na ako ng alcohol sa sistema ko. Parang Christmas na lang ako umiinom eh. Ako, naging bowlers ako na hindi na ako, Kasi pinapili ako ng misis ko niyan eh. May kwento ko yan. Ay, Pinapili ako ng misis ko eh. Mamili ka. Basketball ka o iinom ka. Siyempre pinili ko yung basketball. Kaya naging na ako ngayon. Hindi na ako pala inom ngayon. At saka napansin ko lahat naman ng mga bowlers, hindi gaano maano sa Mainom. drinking. Oo, Kasi sa- syempre conscious sila sa di ba? Ngayon, yung age natin. Pero lang kayo Siguro nga. Shout out Dati! kay Jack Laksamana. Dati, tangina, dati naglalaro kami lasing eh. Ayan ba? Ay, naku, Oo, bata, pero nung mga bata. kabataan, pero ngayon, Iba na ngayon. Pero ako kasi noon, nung time na, kaya ako na ulit bumalik sa basketball. Before high school talagang may pero pagdating ng college, ang hirap, di ba? Dahil yung oras mo na lang, kulang pa sa tulog eh. kaya, So, nung graduate ako, tapos busy sa work, so, may time nag-basketball kami sa Pioneer pa, sa RFM, sa RFM, Mandaluyong. Tayo. Grabe yun. 2 balikan ko lang, stress ako nun tapos parang yun nga sa work. 2 balikan ko lang, umikot na yung paningin ko Putang talaga. ina. Grabe. Talagang hindi ako makahinga. Tapos, namumula ako. So, kinuha ko yung sasakyan ko, ay yung susi ng sasakyan ko. Sabi ko, kasama ko si misis nun eh. Ang pera mo sa sasakyan? Bakit? Saan ka pupunta? Sabi sa akin, punta ako ospital. Bakit? Tayo na pala. Hindi ako makahinga. Mga pa kasing tough eh. Sabi ni Mrs. Teka, ako na magdadrive. Wag na, ako na lang. Bakit? Ba't ayaw mo pag-drive-in? Baka lalong hindi ako makahinga. Sabi, di ba? Pagka babae nagdadrive, mas natatakot ka kung So, yun, after nun, sabi ko, mukhang kailangan ko na ibalik yung basketball, ko talaga. Tapos yun, after nun, talagang regular talaga nagpapapawis na tayo. Lalo na sa age natin ngayon. Oo, kailangan Kailangan exercise natin talaga. yan, maski twice a week or thrice a week. Yan. Ayan talaga, twice diba? or thrice. Oo, thrice. Totoo. Ayun. Sa akin, sobrang busy kasi, di ba? 4 yung anak ko eh. Tapos, kailangan lahat ng attention. Tapos, hindi kasi kami hindi kami nagme-maid sa bahay. Kami lang. Tapos yung 2 malaking lalaki, sila yung gumagawa. So, Kailangan maglaba ka muna, bago payagan, di ba? oo, parang ganun na rin. Pero siya, Pero bakit? Bakit hindi kayo nagme-mate? hindi, mas masakit pa sila sa ulo ko minsan eh. Ah. Nung bata kasi ako, bro, Oh, sa totoo lang. may agency yung parents ko ng mga ganyan, ng mga nanny, mga maid. So, nakita ko yung iba okay naman, pero may iba na talagang wala lang talaga silang pakialam pag iniiwan kami. So, sabi ko ayokong maranasan ng mga anak ko to. Hindi ko na po nila lahat ha. So, may mga iba talaga ganun. So, baka mamaya masakit lang sa ulo mo. Ba't iniiwan? Iniiwan ka? Baka may ginagawa ka namang... Bata pa ako. Ay, pag-basketball yun. Hindi, pero yun, yung mga maid na yun, talagang yung experience ko sa kanila, may okay, may hindi. Pero yung mostly, nakakatapat ko yung mga hindi. Kaya ayoko may experience yung mga bata yung gano'n. Kasi medyo may
Tandaan mo, yung mga years na yung mga bata lumalaki, importante yan eh. Kung ano yung na-feel nila, nakita nila, importante yan. Akala mo lang wala pang isip yan, pero stuck sa kanila yan. Parang sa atin, may mga memory ka lang ganun. So anyway, going back sa basketball, sobrang importante niya. Kahit na sa akin kung minsan kulang tulog ko, natanong ako mga kapatid ko Kuya, paano mo nasisingit lahat ng activities nyo? Yun nga, di ba? Parang more than 24 hours yung isang araw mo. Second day, you have to sacrifice your sleep. And yung ano mo, kung gusto mo maglaro, tapos bawi ka. Pero kailangan, pagpunta mo sa court, well rested ka rin. Kasi hindi naman joke yung basketball. Tumumba ka na lang bigla. Hindi pwede yun. Hindi joke yung mga hindi po nagbabasketball, hindi joke yung basketball. Kasi kahit yung mga kasama namin nung pandemic na nagbabike, na lakas-lakas, nung nag-start tayo sa FEU, yung hingal nila iba. Kasi yung mga lateral movement, walang ganun eh. Kahit yung regular jogging mo, so iba siya. Lahat siya, patas yung isip mo. Hindi pwedeng iingot-ingot ka sa court. Kasi papagalitan ka rin, or ano, nakakahiya. Pero yun siya, it's mostly tawanan and importante, nasa sayo talaga yun eh. Kailangan mo i-push yung sarili mo para isingit yung basketball against all odds. Kaya, hindi. Actually, yung basketball na yan, para din naman sa family natin yan eh. 'Di ba? Yung maging healthy ka, 'di ba? Malaking bagay 'yun para mas matagal ka nilang makasama. Pero kung hayaan mo yung sarili mo, 'di ba? Ayun. Kaya nga iba nagtatanong kung ilang taon na ako, ganyan. Wow. Ba? MG2 Mang Jose. So yun, 'di ba? So kung ko-continue 'yun, talagang ano ko nga sana maski mga 60 nakakalaro pa ako. Si Doc, biro mo. So siguro Doc, idol si Doc. Grabe. Ito na si Doc. Idol ka namin. Baka naman may secret formula ka dyan. 60. Si Doc mga 50 na, 'di ba? Vlog post. Wala pa. Nagkukulong 40 na ako ngayon. 50 plus si Doc. Mga 50. Kasi si Kiko 50 na eh. Alam ko mas matanda si Doc kay Kiko eh. 50 na ba si Kiko? 50 na yun. Tapos bro, napansin ko yung generation natin. Sabi rin sa akin to nung iba eh. Yung kalakasan ngayon, mga nasa 40s eh. Magugulat tayo doon sa 39 and up na liga ng QCBL. Magulat ka ang lakas. Ang lakas ng mga nasa. Kita mo naman si Palma. Kita mo na lang yun, di ba? Parang iba yung lakas nung generation natin compared sa yung mga bata ngayon. Tapos injuries. Nabibilis sa mga bata ngayon. Pero sa lakas, malakas tayo kumain. Pero hindi, kasi yung rules ng basketball ngayon, pabor sa mga bata. Pabor sa mga bata. Hindi ka na pwedeng mag-handshake, hindi pwede yung dating ginagawa ng barangay net. Hindi pwede gawin yun. Dati hindi eh. Ang iisipin mo dati, nung naglalaro tayo, kung papasok yung tira mo, tsaka kung babagsak ka ba, o pagkatapos mo tumira. Di ba? Ganun lagi. Ngayon hindi eh. Ngayon bawal mo hawakan, bawal. Kasi daming bawal. Tsaka bro, kahit sa liga, yung ilalim, compared yung sa atin dati, wala, hindi malayo talaga. Malayo talaga. yung sa ilalim, malambot. Kaya hindi, yung longevity ng mga players ngayon, din tamo sa NBA, di ba? Biro mo, yung may isang unggoy na naglalaro na. Hindi. Ayan na naman. Hindi. Biro mo, 20 years na siya. Ang inang yun. Scoring, ano yun? 20 years, ganun pa rin kalakas. Yun yung no? Ang daming star na kasama yan. Paano ka hindi tatagal? Tangina, puro superstar yung mga kasama. Di ba? Kung Michael Jordan ka lang mag-isa, Kobe ka lang, di ba? Dadalin mo. Mahirapan ka naman. Pero mautang yung ginawa niya. Parang Mayweather. Change topic na tayo, change topic. Bad vibes and bad vibes. Cut. Hindi. Okay. Any last messages para sa mga nanonood? Yun nga, nag-aspire din maging isang successful businessman or isang successful na sa corporate world. Yan. Anong mga advice nyong mabibigay? Ngayon, para sa akin, dapat never say die ka talaga dyan sa kahit negosyo. saan? Kahit saan. Never say huwag ka susuko, lalo na pag may family ka na. Ang hirap na... Hindi pwede. Hindi pwede. Ganun. Ganun lang lagi. Think positive.
Ako kasi sa akin pagka may nagka-problema ako sa negosyo, hindi ko na iniisip kung bakit dumating sa akin yun eh. Ang nasa isip ko na kagad, paano ko susolve yung problem. Yun. Huwag na natin isipin kung bakit Oo. sisihin mo pa yung sarili mo, Totoo. bakit ko kasi ganito, Hindi. bakit yun. Mali yun eh. So dapat doon, gawa mo na kagad ng paraan. Anong gagawin ko dito? Nagka-problema ako ng ganito. Oo. So, yung mga ganun na mabilis ka dapat mag-isip kung paano mo solve yung problema mo. Oh, sa solution ka Solution dapat na tayo. nagpo-focus, hindi Wag sa yung kung bakit anong nangyari. Oo. If you're not part of the Oo. if you're not part of the solution, then you're part of the problem. Oo, tama. Tapos, yun nga, pagka nagplano ka kasi, hindi lang pwedeng isang plano lang yung ano mo. At least 3. Para kung may pumalya ka man sa isa, may plan B ka. Then, kung gusto nyo pumasok sa, yun nga, magnegosyo, alam ko luma na ito yung nag-open sa akin ng ano eh, yung Rich Dad Poor Dad. Ito yung nag-open sa Robert akin Kiyosaki. ng book na yan. So, doon ko nakita yung mga leverage, ganyan, yung liabilities, ganyan. Yan, tulad sa liabilities mo, pag bumili ka ng sasakyan, Oo. Puro ano na palabas kagad yan. yun. Oo, Pero pero tsaka nagde-depreciate siya. paano ma-iaano yun na hindi maging liable, hindi liability sa'yo yung sasakyan? Ako noon, pag bumibili ko sa sasakyan, hindi pwede yung puro forma lang, bibiling ko to kasi trip ko to. Bumili ko sa sasakyan para dual Karga purpose, pang negosyo ko din. Oo. Bumili ko ng una kong sasakyan nun na brand new, Avanza eh. So, imbis na billing ko Vios, syempre mga uso pa yung mga Vios nun. Bili ko Avanza para makakargahan ko ng mga pang-delivery, ganyan. Hanggang sa bumili ko ng van. Yung van naman, pang-deliver ko. Tapos, sideline ng mga, mga van rentals, ganyan. So, yun, dapat medyo, hindi lang yung puro kumita ka, forma na kagad yung, pambibili mo. Diba? Hindi ganun. Kumita ka, kailangan invest mo pa sa mas makakatulong sa yung Kaya, diba? Hindi yung mas mahihirapan ka. Siyempre, tulad niya, kung bumili kang van, hirapan ka maghulog. Ng sasakyan, mahirapan ka maghulog. Kung bumaksak yung negosyo mo, wala kang wala kang plan B. Oo. Like kung halimbawa, bumagsak negosyo ko, van, pwede ko ito parentahan or ganyan. So, ganun. Dapat ganun kayo mag-isip, hindi yung tawag doon, parang sa chess yan eh. Nag-iisip 3 ka na moves ahead. kagad, 3 moves ahead ka bago sa negosyo. So, yun lang. Tsaka, ano tawag doon? Ayun, sana kung sa business, kung plano nyo mag-business, yun lang, laging mag-ask kayo ng help kay God. Yun. Totoo, 100% yun. Hmm. Akin, sa, dun sa mga magsa-start pa lang na magtrabaho, huwag kayong mahiyang pasukin yung isang bagay kahit maliit yung salary. Kahit na mas mahal pa yung tuition ninyo compare sa kikitain ninyo for 1 year or 2 years. Kasi, kumukuha ka ng experience eh. So, hindi naman lahat, feeling mo alam mo na lahat, pero laging merong lesson dyan. So, kuha ka ng experience sa mga bagay, sa tao, good manager, bad manager. Tsaka huwag kang mahihiya kahit na mag-crew ka lang or staff ka or clerk ka somewhere. Kasi hindi ka magnanakaw ng pera eh. Itong mga ibang tao na nakikita mo na probably corrupt or something na ganon, ginagamit na aircon sila, mamahalin yung nila. Hindi mo lang kung saan galing yun. Pero ikaw, alam mo kung saan galing yung pera mo. Pinaghihirapan mo. So, that's something na dapat proud ka. Hindi mo pwedeng sabihin na, ano lang ako eh. So, dapat proud ka sa sarili mo para maging proud din yung anak mo or family mo or parents mo sa'yo. Kasi hindi ka nagnakaw ng pera eh. Then, pangalawa, do your best. Talagang hindi mo pwedeng sabihin na, uy, sinuwerte ako, ganito lang ginawa ako, or kasi I'm thinking smart. Hindi. Hard work lagi yan. Sabi ko nga lagi dun sa mga pinapakawalan kong quote, you can't cheat the grind. Yun talaga. Kasi it's never going to give you what you didn't invest in it. Diba? So kung gusto mong umani ng something, hindi pwedeng, wala ka naman tinanim.
Diba? Yes. Hindi kailangan mo tanim. And then, rainy season or whatever, or drought, alagaan mo talaga yun. Kasi kung hindi, wala kang anihin. So, huwag kang mag-expect ng something na, uy, ano rin, balang araw, kita rin ako, ganito. Baka manalo ako ng loto. Hindi naman tumatay. Hindi, joke lang. Hindi, mahirap kasing manalo ng loto eh. So, sa mga nag-iisip nun. Pero malay mo, swertehin ka. Kaya lang, doon ka sa control mo. So, focus ka sa mga bagay na makokontrol mo. And then, lastly, live within your means. Yes. So, kung hindi naman kaya ng budget mo, pero gusto mong bilhin yung bagay, huwag mong bilhin. Diba? Kasi sayang. If you can't buy it 5 times, Correct. don't buy it. Correct. Kasi mahirap yung gano'n na para lang to please, chicks mo. Or, Kakautang ka nun pagka gano'n. kaya... O yung utang. Ako, wag yan. Very deep yan. Very deep yan. Invest ka. Hindi, yung utang may good and bad din kasi yan. So, kung gagamitin mo sa mabuti, yun, kagaya si Robert Kiyosaki, di ba? Ano niya yun eh. Ang pinopromote niya is maganda mangutang. Maganda mangutang. Basta, gagamitin mo. Basta lumalan mo. Yung utang mo, tabay yun, Para pa puporma mo lang, tangina mo. Ayun, yun nga. Yan ang masama. Yan ang mga klaseng utang. Ayup ka. Oo. Tsaka huwag ka mag-loan ng mga ganun kapag hindi mo naman i-invest na something may return ka. Tsaka pag nangutang kayo, magbayad kayo. Yan, please. Please naman. Bayad kayo, kahit di kami naniningil, magbayad kayo. Oo, kasi On time. gentleman's agreement yan eh. On time. Gentleman's agreement yan. Gentleman's No, agreement. tama yan. Tsaka di ba nga yung sinabi ko nga sa'yo, kung utang ka, bumili ka ng sakyan, utang yan eh. So, kailangan nagsiself-liquidate yan. Correct. Kaya mo i-self-liquidate yung sasakyan mo. Kasi pag di nag-self-liquidate yan at bumaksak negosyo mo, Ayun na nga. kukuhain yung sasakyan mo. Oo, talaga. Tsaka isa pa yung dapat sa business din, katuwang mo dapat yung wife mo. Lalo na pag may family ka na. 100%. Katuwang mo kagad dapat yung asawa mo. Kasi yan yung nag-check and balance sa Yan. True. Tayo, syempre, malakas loob, negosyante. Ganyan. Pero siya din magka-question sa inyo sa iyo eh. Oo. Kaya mo ba yung ganito? Kaya mo ba yung ganyan talaga? So, minsan, syempre tayo, hindi naman natin pinapalatang tinatablan tayo. Totoo. So, pero syempre, mapapaisip ka din. Oo. Kaya ko nga ba talaga? Syempre, ganyan. So, yun yung importante. Pag nagnegosyo ka, kasama mo misis mo sa lahat ng ano. Kasi, ang sarap i-harvest niyan kapag naging successful kayo tapos kasama mo yung wife mo na di ba? May time nga bro, kwento ko lang. Yung may collection kami. Malaking collection namin, ganyan. Hindi alam mo kung saan kami kakain? Kakain kami sa Pares. Oh, bro. Mas masaya kami doon sa Pares, doon kami kakain. Tapos magtatawa na kami, tapos sasabihin namin, laki-laki ng collection natin. Hindi tayo, pero pawis na pawis kami habang kumakain ng Paris. Siyempre, sarap, di ba? So, yun lang. Kaya, ang sarap pagka yung naging successful ka, tapos kasama mo mismo. Kaysa yung naging successful ka, sabay inis sa imis. Di ba? So, yun. Kaya, I had more basketball. Basketball. Savings pala. Last, yung savings nyo. Pag sinabi mong savings, zero balance yun. Kung in short, yung tinabi mo yun, wala na yun. Huwag mong iisipin na kukunin mo yun. Emergency May fund. tinabi Sa'yo ka. yun eh. Sa'yo yun. Emergency fund. Sabi, naglagay ka ng emergency fund, iba pa yung savings mo. Okay. Yes. Kaya talagang yun lang. Yun. Okay. Ayos. Maraming salamat, Brother Francis, Brother Jose, sa inyong oras. Sana marami kaming natutunan. Marami kayong natutunan dito sa sa business, sa business talks. Lalo na yung mga may utang. Kailangan nyo magbayad, ha? Nag-iisip na sila ngayon. Pag dumami yung followers ko, shoutout ko kayo sa isa. Pwede Sabihin yan, baka kumonte. Pwede magpa-shoutout ng may mga utang dito. May fee lang kami. Pwede din i-shoutout. Yun. Maraming salamat, brother. Okay. Brother, okay na. At magbabasketball pa kami. Friday ngayon. Oras na ba?
Bye-bye. And thanks for Bye. watching Pongnography.